Ako po si John Jinel Mutilia. Ako po ay isang virtual assistant, 35 years old. Taga Cavite ba ako, nakatira po ako sa Dasmariñas, Cavite. Yung client ko po, pangalan po kasi niya si Pauline. So naghahanap siya no ng Amazon store manager na magma-manage ng store niya, ng kanyang online store. Ang aking hope nung time na yun ay magdadagdagan ako ng income. Siya nagkumuna yung account niya. Sabi ko sa kanya, nakikita ko dito sa Amazon store mo, lahat ng tinda mo palugi, mali yung pricing, tapos yung mga items mo paubos na pero you're not generating income, pa negative. So mali yung presyohan mo, mali yung setup ng store mo. So pinaliwanag ko sa kanya, sabi naman niya, naintindihan naman niya na talagang pa-negative, pinapaubos lang daw niya talaga yung mga paninda nung nandun sa kanyang online store. So sabi ko, sabi ko sa kanya, siguro mas maganda magpalit tayo ng product o saka ayusin natin yung online store. So habang nag-uusap kami, pinag-usapan namin yung kanyang Amazon account, kung ano yung mga suggestion ko. Yung nakita ko siya, yung nagbukas na siya ng camera. Habang kausap ko siya, nandun siya sa kama niya. Doon sa kama niya, tapos makikita mo na kama yun kasi may framing, yung frame sa likod. So makikita mo may frame sa likod yung kama niya. Tapos hindi ko expected na yung kausap ko, kasi yung wala pang boses. Yung expected ko siya, siguro hindi mo mabobosisan kagad ang matanda. Medyo boses talaga yung boses niya, boses bata talaga. Pero yung nagbukas na siya ng camera, kapag nagbukas pala siya ng camera, laging close up. Kapag nag-uusap kami, yung mukha niya sa camera, as in talagang malapit dun sa cellphone. So hindi ko alam, siguro baka hindi niya ako masyado naririnig, or probably ganun talaga siya humawak ng cellphone. So habang binuksan niya yung camera, nagulat ako na nasa kama siya. Normally kasi yung mga client na kakausap ko sa office, kaya nandun sila sa isang computer setup, but sa kanya kasi, tapos FaceTime pa, parang very natural lang yung phone call, na parang kausap mo lang kaibigan mo. Pero nagulat ako yung matanda yung kausap ko. Matanda as in talagang, so makikita mo sa kanyang mukha, talagang kulubot na talaga yung kanyang mga balat. Pinag-uusapan na namin yung gagawin namin sa kanyang Amazon store. Kinukwento niya na sa akin na paubos na daw yung pera niya. Sabi ko sa isip-isip ko, mag-hire pa siya ng virtual assistant. Kasi ang rate kasi ng virtual assistant, normally sa Amazon, mag-range po yan ng 500 to 1,500 yung range. Yun yung pag-asa ko na kikitain ko sa transaction na yun . So, sabi niya, max out na daw yung cards niya, tapos hinihintay lang daw niya yung pension niya para meron daw siyang pang-replenishment ng mga items sa Amazon. Sabi ko, isip-isip ko, paano kaya ako mababayaran nito? Kasi ang pera niya, paunti lang. So sabi ko, sige, gawa natin ng paraan. Gawa natin ng paraan kung paano tayo mag-generate ng income. Sabi niya sa akin, bayaran kita 5,000 every 15 or 30th. Sabi ko, yung 5,000, sabi ko, okay lang naman sa akin na yan ang ibabayad mo sa akin. Kung technically, yan na lang, i-allowance mo na lang sa akin yan. Okay na sa akin yan. Kung yun lang talaga yung capacity mo. Pero sabi ko, kahit hindi mo na ako actually bayaran ng ganyan, kung bibigyan mo ako ng 5,000, okay, sige, tatanggapin ko for my allowances. Pero hindi na kita sisingilin for my service, sabi ko, improve na muna natin yung store mo. Hanap muna tayo ng product. Kapag yung store mo kumikita na, doon na lang kita i-charge. Nag-grow naman yon. It takes couple of years din ang inabot para kumita ng maayos-ayos yung store niya. Hindi naman talaga big time na seller si client, pero compared dun sa una kong nakita na status ng kanyang Amazon account, malaki na yung pinagkaiba. Maganda na rin yung itsura ng kanyang Amazon account. Napasahod niya na ako ng ilang buwan din na $800. Naawa ako sa sitwasyon niya . Una sa lahat, naawa ako sa sitwasyon niya.
yung nakikita mo na siya lang mag-isa. Wala siyang kamag-anak. Nagtaka ako eh. Tinanong ko siya, meron ka bang ibang relatives na pwede tumulong sa'yo dito sa bagay na gagawin natin? Sabi niya, wala daw siyang kamag-anak, wala daw siyang parents, wala daw siyang mga anak, no asawa, wala siya. Yung kasama lang daw niya sa bahay niya, yung aso. Well, napatunayan ko naman na ganun nga yung sitwasyon nga. Kasi nakailang meeting kami. So sa haba-haba ng mga conversation namin, minsan maabot kami 2 oras, 3 oras, 4 na oras, kwentuhan lang about walang kinalaman sa negosyo. Kasi alam niyo naman ng mga matatanda makwento yung mga matatanda. Kahit sa Amerika, ganun sobrang makwento sila kung ano yung mga experience nila in the past. Sige, binabahagi niya sa amin o binabahagi niya sa akin. So, habang narinig ko yung kwento niya, every meeting namin, nakikita ko talaga na nangangailangan siya ng tulong. Sabi ko, kumikita naman ako ng sapat. Ano ba naman yung 1-2 oras para tulungan ko tong matanda na to. Akin na siguro naging isang inspirasyon na rin sa akin na mapakita ko na yung maliit na negosyo ay kaya ko palang mapalago. Basta na syempre, pera pa rin naman yung ginamit namin para paikutin. Pero with my assistance, napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko palang mag-assist, na kaya ko palang palaguin yung negosyo niya gamit yung maliit na halaga na meron siya. And at the same time, awa talaga ako sa kanya. Talagang ako inaawa sa sitwasyon niya. Wala siyang ibang kasama. Ako na yung parang naasahan niya sa lahat ng mga bagay. Hindi lang naman very transactional yung mga usapan namin eh. It's more on parang family member mo na rin kapag kausap mo siya. Yung experience kapag kausap siya, talagang very family yung kanyang parang family member mo siya kapag nagme-message siya sa inyo. Ganon din yung mga palitan namin ng mga message. Minsan nagpapadala siya sa akin ng message ng aso. Picture ng aso. Ng mga picture ng aso pinapadala niya sa akin. Kasi mahilig ako sa husky na banggit ko sa kanya. So kapag may pagkakataon na may aso, especially yung husky, nagpicture siya kasi meron siyang kaibigan na may husky, maliit puta pa. So nagpicture siya, sinelfie niya. Hindi ko alam kung selfie yun o may someone na nag-take photo para sa kanya. Hawak niya yung maliit na husky, pinadala niya sa akin. Sabi niya, sana mapasaya yung araw mo. So sabi ko, on-site naman itong client ko na to na alam niya mahilig ako sa husky. Tapos tatawag siya para kamustahin lang yung mga aso ko, kamustahin yung aso ko. Kasi siya, dog lover person talaga siya eh. So kakamustahin niya yung aso ko, kamusta yung mga aso ko. Sobrang init daw dito sa Pilipinas ngayon, kamusta yung mga aso ko. Ganun kakamustahin niya ako, walang kinalaman sa business. Actually, may naas na una pa sa kanya. May client ako. Itong client ko naman ito, nagbabayad naman. Ang bayad niya lang sa akin is around $400 to $500. Depende sa number of hours. So, yung isa kong client was a security guard. Isang sa mga kliyente ko, at pangalan niya Al. Si Al. Wala namang masyadong budget si Al. So, ano nangyari is dropshipping yung aming business model, which is less yung ilalabas na pera. Niliwanag ko sa kanya yung kanyang mga kailangan ilatag, yung mga kailangan bilhin. Medyo nahihirapan siya sa expenses kasi sinabi ko sa kanya ito yung mga magagastos, nilatag ko sa kanya yung mga magagastos. Sabi niya sa akin, i-post din daw siya sa budget. So sabi ko, sige, gawa natin ng paraan. Pwede tayong yung other workaround. So gagawa tayo ng workaround para kahit paano kumita yung store mo kasi wala tayong puhunan, dropshipping tayo. Kumbaga, we are selling products without handling the physical stocks eh. Hindi siya ganun kapera, pero yung after many years naming pagsasama as skills and virtual assistant, lumago yung negosyo niya. Dropshipping, dati nagda-dropship lang siya, ngayon handling na siya ng physical stocks, may physical stocks na siya. Hindi talaga umiikot sa lapi lang.
yung ano yung trabaho namin. It's more on being compassionate din dun sa mga taong nandun sa kabilang panig ng mundo. Na hindi porket nandun sila, hindi porket na Amerikano or foreigner sila, eh marami na silang pera. Sometimes they're just trying to test the waters if it's gonna work. Tapos, so swerte naman kami, awa ng Diyos na yung mga tao na yun, natulungan natin at palago natin yung kanilang mga negosyo. Alam mo naman at turo sa inaanibang kong religious religious nasamahan, natutunan ko talagang maging maawain sa lahat ng tao. So, hindi lang naman sa mga foreigner, maski sa mga taong nangangailangan. Masarap kasi yung ganong pakiramdam. 'Di ba? Hindi ko alam kung hindi kasi something na kaya ipaliwanag ng salita. Pero may mararamdaman kang masarap sa pakiramdam. Na masarap tumulong. Sa mga gustong maging virtual assistant, una sa lahat kailangan natin maging masipag. Handa tayong matuto sa lahat ng mga gusto talaga nating makamtan, yung makamit. Hindi pwede tayong tatamad-tamad, di tayo pwedeng pamaya-maya na. Kailangan kapag gusto mo matuto, kailangan aralin mo kaagad. At saka, wag natin kakalimutan, wag nating isipin na pera-pera kaagad lahat. Minsan, darating na yan kasunod na bagay na yan Tulungan muna natin yung mga tao. Sa tingin natin, nangangailangan ng tulong. Although meron mga ma-encounter tayo na minsan, feeling natin sinasamantala na tayo. Hindi natin maiwasan yun. Pero, mas mas mangingibabaw pa rin dapat sa atin yung ating willingness na tumulong. Una sa lahat yung ating tutulungan, tao pa rin yun. Especially yung mga client na hindi naman talaga big time. Hindi naman talaga sila company, mga individual na tao lang. So, siguro pwede natin sila tulungan. Mapalago yung kanilang negosyo. Gawin natin yung best natin. Ibigay natin yung palagay ninyo, underpay kayo. Tingin ninyo kulang yung binabayad sa inyo. Minsan okay lang. Okay? Walang sapat na halaga yung mararamdaman ninyo kapag natulungan ninyo yung isang tao, lalo na yung mga ganun ng sitwasyon, yung mga client na nag-iisa lang, na wala naman talaga silang malaking pera. Minsan pakiramdaman natin